Hello, hello, hello mga kaulam. Kain tayo. Alas 2:05 ng hapon. Ito pala ang ating first meal. Dahil ako'y kagabi ay kumain. Hindi nga sanay maghapunan. Ay, kumain ako kagabi ng mga around 8 o'clock. Ng pansit na natira natin. Pagising ko ng umaga, ako'y busog pa. So ito, basmati rice natin. Tapos maitim, masyadong maitim ang ating pananghalian ngayon. Pasintabi po sa mga hindi kumakain ng pusit na maitim. Ako ay nag-adobo sa gata ng pusit. At na-miss ko yung maitim na pusit. Tapos ang ating pickled garlic ay ating uulamin today. Masarap talaga siya. Kain. Sarah, you want to eat? You want to eat my food? Very black. Yung pagkakailing ng anak ko ay talagang ayaw na ayaw kumain ng maitim. Pasintabi po, bismillah sa mga hindi kumakain ng maitim na pusit. Let's eat. Ang sarap. Sarap ng bawang natin. Gayang-gaya yung bawang na, yung lasa ng binibili ko dati. So ngayon hindi na ako bibili dahil marunong na akong gumawa. Bibili lang ako pag ako'y tinatamad gumawa. Kain-kain ng maitim na pusit. Kailangan na may masusing pagsisipilyo ang ating gagawin at pupunta tayo sa tutor. Ay baka ikaw naman ang batang ating tinuturuan ay baka na ko itong napakaitim ng nguso. Ng ngipin. Sarap. Pag sariwa talaga ang pusit, manamis-namis. Yung iba, hindi nila alam na ang pusit pwedeng gataan. Pwede po. Ginagawa ko ngayon minsan pansit. Nahalo ko sa pansit. Sarap. Ang asawa ko hindi kakain ito dahil ayaw niya ng maitim. Tapos hindi din siya nakain ng may gata. Ayaw niya. Ewan ko bakit. Sarap ng ating bawang. Sa mga hindi ho nakapanood ng ating vlog, kung paano gawin ang bawang na pickled, panoorin nyo ho. Tamang-tama ito sa mga handaan ngayong Pasko at Bagong Taon at sa kahit na anong handa, mga piyestahan. Yan, kasalan. Dahil pampagana. Ang iba nakapag-update na sa akin na sila daw ay nakagawa na, tapos ubos na daw yung ginawa nila, mabilis naman sila makaubos masyado. Ang iba gagawa pala. Pag gumawa ho kayo at successful, pakishare naman sa ating ibang mga followers para matuto rin silang gumawa. Magka-partner talaga siya. Magka-partner ang lasa.
Yung ating bawang ay hindi maalat, hindi sobrang asim. Tamang-tama lang talaga ang kanyang pagkakatimpla sa kanya. Kung gusto niyo ng maanghang, lagyan ng sili. Kung kailan nakain, tsaka nangangati ang ilong natin. Sarap. Mhm. Mamaya gagawa tayo ng burong mustasa. Yun naman ay masarap kapartner ng pritong tilapia. Kahit na anong pritong isda, kahit na anong isda, basta prito. Yun ang masarap kapartner noon. Madali lang ang pagbuburo ng mustasa, napakadali. Pero maraming way, iba't iba. Iba't ibang tao, iba't ibang lugar sa atin. Iba't iba ang kanilang paraan ng pagbuburo ng mustasa. Naalala ko nung bata pa ako, hindi ako nangangain ng burong mustasa at ang amoy ko ay amoy utot baga. Nang matikman ko, siguro ano na ako noon, college na siguro ako, nung na-appreciate ko na masarap pala. Masarap siya pag ang pinirito mong tilapia ay medyo palutong o kaya yung ang kapares na yung, alam niyo yung maliliit na galunggong na ipipirito ng medyo palutong, nako. Kapartner ng burong mustasa. Yan ako, tumalsik pa ang itim. Ang aking asawa ay maya-maya pa ang dating noon, alas 4. Kami nagkakasabay lang noon kumain pag Biyernes, Sabado, Linggo. Yan.
Pag may pasok siya, hindi kami nagkakasabay. Mga anak ko hindi kakain yan, maitim. Kumakain lang sila ng pusit pag calamares. Kung gusto ninyong malasa ang inyong ginataang pusit, lagyan ninyo ng, alam niyo yung bagoong na alamang na nasa bote na binibili, yung siblings, o kaya yung Barrio Fiesta. Masarap siya. Malasa talaga. Pero pag may allergy kayo sa hipon, huwag niyong lalagyan. Panalo ang ating tanghalian. Itong sabaw ng bawang na ito, masarap itong ilagay sa yung hiniwang kamatis, tapos uulamin nyo na hilaw. Sarap. Marami ang purpose nito. Marami ang purpose nitong bawang na ito. Hindi makapaniwala ang asawa ko na nakagawa ako ng kasing lasa ng binibili namin. Sabi niya, paano mo ginawa? Paano mo natutunan? Alam naman niya na pag nilasa ko ang isang pagkain, kahit nga ho pag nabili kami sa labas ng pagkain, kunyari, kumain kami sa isang kainan tapos may nagustuhan kami, ang gagawin ko, lalasahin ko, aamuyan ko, dahil iaalam ko kung ano ang mga spices, ang mga ang mga recipe na nilagay. Tapos, pag uwi ko ng bahay, lulutuin ko, tatry ko. Nakukuha ko naman, awa ng Diyos. Kaya yan ang dahilan din bakit kami bihirang kumain sa labas. Dahil niluluto ko naman na ang mga gusto namin kainin. Ang sarap, promise. Solve na solve ang aking almusal tanghalian hapunan. Tuturo ko sa inyo ang pagbuburo ng mustasa. Huling subo, alhamdulillah. Sarap. O doon sa may mga gusto, magdala din ng lalagyan at ari kuhanin. Magdala ng hawong. Alam ganun yung ang hawong, yung mangkok. At ariin nyo na. Babush. Maglilinis muna ako ng aking kamao na sobrang itim. Magluto kayo. Happy eating, happy dinner, happy breakfast, happy lunch to everyone. Good vibes and God bless.